tatawagan natin ang ilang mga representante at pinuno ng mga samahan, organisasyon at komunidad sa lalawigan ng Bulacan. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Jeannie. Mula po sa Kasiguran Student Movement kasama po si Bobo. Magandang umaga po lahat at ating lahat. Kung una-una po, nagpapasalamat po muna tayo sa mga tumalo sa pagpilos at wala sawang maglaban. Laban sa naman yan, Ghost Brother! Lalo na dito sa ating lalawigan! Bago po lahat, check muna natin ang bawat isa po kung baka mamaya po mataas na yung BP sa galit dahil sa mga magtanakaw! Meron po tayong nakahanda ng mga medic at syempre meron po tayong mga nakahanda ng medic at mga ilang po na ikot po dyan sa ligay. Magandang araw mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa harapan ng Kapitolyo ng Malolos, Bulacan, kung saan dito mismo sa harapan ng pantayong ni Marcelo S. Pilar isinagawa ang rally ng iba't ibang grupo kabilang ang mga negosyante na may tema na economic protest laban sa pagbabago at katiwalian, kung saan ay ating ngayong kakapanimin ang isang negosyante na si Mr. Julito Racal, kung saan siya'y sumusuporta sa mga rallyista patungo sa pagbabago sa ating bansa. Narito po sa tabi natin si Mr. Julito Racal. Sir, magandang umaga po. Tayo po ilay sa Latigo News TV. Ano po masasabi nyo dito sa nangyayaring grabe corruption sa ating bansa? Dapat lahat ng mga inaryayahan ko, lahat ng mga negosyante is muna economic protest. So lalabas muna tayo at huwag muna tayo magnegosyo at huwag muna tayo magbayad ng tax. Dapat makiisa tayo laban dito sa korupsyon. Lalo na dito sa Bulacan. Nandito lang yung mga buhaya. Dapat mapababa natin lahat ng buhaya para matapos na yung baha dito sa Bulacan. Hanggang nandyan pa yung mga buhaya na yan. Bakit ang Senate nakapokus lang sa mga kontraktor? Bakit ang mga congressman ayaw imbestigahan? Sino ba nagpupundo sa mga kontraktor? Di ba mga congressman? Bakit hindi yung 7 congressman na yun dito sa buong Bulacan, bakit hindi maimbestigahan? So, ay ikot-ikot lang tayo, niluluko lang tayo ng gobyerno na to. Dapat wag muna tayo magnegosyo. So, nandyan yung mga mga empleyado ko. Nagprotesta kami para dito sa Bulacan. Dahil lalo ng Bulacan, napakalaking budget na nilalaan dito ng gobyerno. Yung dito sa First District, sa Malolos, yung wawaw na yun na ghost project, sino ba yun? Yun ay kapatid ng congressman dito sa First District na to. Bakit hindi maimbestigahan? Bakit hindi magsasalita? Tapos yung nasa kapatulyo natin, bakit hindi nila alam? O nagmagmaangan lang, di ba? Dapat lahat ng mga negosyante, inayahan ko lahat ng mga estudyante, hindi lang yung mga estudyante, lahat ng mga businessman, dapat makiisa kayo. Huwag muna kayong magbukas ng mga tindahan ninyo. Dapat isasarado muna ninyo. At lahat ng mga empleyado ninyo, palabasin ninyo. Hindi naman po katagal. Ang punto ko lang, dapat for delikadisa, bababa muna dapat ang mga sangkot na mga politiko. Mag-independent league muna sila. Kung may mukha pa sila. Sabagay, ang kapal ng mga mukha ng mga yan. Di ba? So, dapat wag tayong titigil. Kung gusto natin mawala yung baha dito sa Bulacan, dapat lumabas na kayo. Para malaman ng taong bayan na hindi tayo natutuwa sa kanila. Ginawa nilang negosyo ang politika. Kaya ako nandito at ang mga tao ko pinalabas ko. Bukas mayroon akong press conference. Tama yung sinasabi ni Chavez Singson. Dapat ang mga estudyante lumabas. Dapat makiisa ang mga estudyante. Ang pag-asa ng bayan is nasa mga kabataan. Walang problema sa amin, matanda na yan. Lalo na yung congressman natin.
Siya ang nanunguna, nasa 9 billion, saan napupunta yun? Bakit hindi natin siya imbestigahan at pasilitahan? Bakit hindi siya lumabas? Sinong may-ari nung Wawaw? Construction na yun. Kapatid din ni Domingo yun. Si Domingo, kaibigan ko po yan. Hindi ko po yan, kaibigan ko po yan. Pero masakit man, yun ang totoo. Dapat tayong mga taga-Bulacan, magising na tayo, magsama-sama tayo. Yan na ito na yung napapala. Pagdating ng eleksyon, bibigyan tayo ng 500, 1,000 pesos. Ito na yun, kapalit. Lulubog tayo sa baha. Hindi tayo lulubog sa lulubog tayo sa utang, lulubog tayo sa baha. Salamat po. Thank you. Ayan mga kababayan, ang pahayag ni Mr. Jimmy Toracal kung saan ay kanyang kinukundina ang talamak ng graft and corruption sa ating bansa. Lalo-lalo na dito sa Malolos, Bulacan, kung saan ito isakop ng unang distrito ng Bulacan na pinamumura ni Congressman Dan Domingo na nakatanggap ng 9.5 billion. Pero nasaan at bakit patuloy ang pagbaha sa buong lalawigan ng Bulacan, lalong-lalo na dito sa unang distrito ng Bulacan. Sir, mayroon ba kayong huling ibig sabihin, mensahe sa mga Bulakenyo, sa mga Pilipino para sa pagbabago na matigil na ang graft and corruption? Dapat lahat tayo mga taga Bulacan, magkaisa tayo at lumabas tayo. Ito na yung pagkataon na papababa natin, mawala na yung mga kurakot na yan. Yung mga buhayan na yan nakatago lang, hindi lumabas. Di ba? Lalabas lang yan pagdating ng eleksyon. Babawasan nila yung mga ninakaw nila at ibabayad sa inyo. Bibigyan kayo ng 500 pesos, bubuto kayo. So ito na yung time na lalabas kayo at ilabas nyo yung sama ng loob nyo. Hindi yung pananagutin dapat yung mga politiko na yan. Kung may delikadisa pa yan, dapat bumaba sila, muna sila, independent league para ma-audit. Kung totoong malinis sila at wala silang alam. Di ba? Tatakbo naman tong gobyerno kahit walang mga politiko. Kami mga negosyante, masakit sa amin, bilyon yung binabayad namin tax. Yung isang container ko, pag dumating sa port, halagang 200,000 lang. Pero magkano binabayad ko sa port? 450. Kaya masakit sa akin, din nagbabayad ako ng tax. Bilyon yung binabayad ko na tax. Pero yung mga putang ina na yan, ipacheck natin kung magkano yung binabayad nila na tax. Wala nga sari-sari story, tapos nagiging politiko. Paano makatulong sa mga tao? Diba? Dapat magkaisa tayo at tuloy-tuloy natin to. Hindi lang yung mga nasa Malacanang ang pababain. Dapat itong mga buhaya dito, ang inimbestigahan nila yung mga kontraktor, mga dilis lang, mga sapsap lang yung inimbestigahan. Pero yung mga buhaya, yung mga tulingan, hindi nila inimbestigahan. Sila naman yung nagbibigay ng pundo. Di ba? So, salamat po. Yun lang. Okay mga kababayan, nakita naman ninyo ang pahayag ni Mr. Jimmy Toracal kung saan kailangan na ang pagbabago sa mga politiko, mga kurap, lalong-lalo na dito sa lalawigan ng Bulacan dahil ito ang pangunahing binabaha sa buong bansa. Mula dito sa Kapitolyo, kasama ang iba pang mga rally gesta, ito si Kamario Matigas ng Latitude News TV.